Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Taxi Driver na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang lalaki na nagmamaneho ng deluxe taxi na kung saan ang mga pasahero niyang naaapi ay tinutulungan nila para makapaghiganti sa mga nangagrabyado sa kanila. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Bumalik sa kanilang punong tanggapan, may plano sina Songmi at Suktae. Si Suktae ay hindi sigurado at nag-aalala tungkol sa kung ano ang maaaring maging reaksyon ni Songchul kapag nalaman niya ito. Habang nilalampasan nila ang confinement area ni Duchul, nagreklamo si Duchul tungkol sa kakaunting ng pagkain na natatanggap niya, ngunit tila hindi nababahala si Songmi. Sa kabilang panig, sina Doki at Songchul ay kumakain kasama sina Jinwoo at Hana, at mas kinikilala ang isa't isa. Naging curious si Jinwoo kung paano nagkakilala sina Doki at Songchul, at ibinahagi ni Songchul ang kanilang kwento. Samantala, si Goyan ay nasa kanyang silid, nag-aalis ng mga benda sa kanyang mga kuko at nag-iisip tungkol sa isang nakaraang kaganapan. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang kapatid, ngunit nananatiling lihim ang nilalaman. Nang maglaon, dinala ni Songmi ang ilang kabataang babae sa isang hotel para makipagkita sa isang opisyal na nagngangalang Chairman Choi. Masaya silang magkasama, ngunit nang bumalik si Songmi sa silid ni Choi, nakita niya itong walang malay. Bumalik ang eksena kila Doki, Songchul, at Jinwoo, nakita natin na lasing na sila at hindi na pwedeng magmaneho. Kaya nagpasya silang sumakay ng taxi pauwi. Iginiit ni Songchul na dapat samahan ni Doki si Hana sa kanyang pag-uwi, na lumilika ng ilang tensyon sa pagitan nila. Habang papunta sila sa parking lot, isang construction worker ang hindi inaasahang nagpatunog ng malakas na pito. Gulat na gulat ni Doki at naging dahilan upang mawalan siya ng malay. Mabilis na tumawag si Hana ng ambulansya at isinugod si Doki sa ospital. Sa isang medikal na pagsusuri, nakagawa sila ng isang nakakagulat na pagtuklas, isang galos ng baril sa katawan ni Doki, na nag-iwan kay Hana na matuliro. Sinamahan ni Hana si Doki sa ospital matapos ang biglaang pagbagsak nito sa kalye. Habang nasa ospital sila, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Minho tungkol sa isang deluxe taxi na bumangga sa sasakyan ni Chief Kim. Ang balitang ito ay nagdudulot ng mga hinala sa isip ni Hana tungkol kay Doki. Ang kwento ay nagbabalik sa atin sa isang flashback mula sa mga araw ng high school pa si Doki, nang tinutulungan niya ang kanyang ina sa pagpapatakbo ng isang restaurant. Pinangarap ni Doki na pumasok sa akademya ng militar pagkatapos ng high school. Gayunpaman, naisip ng kanyang ina na nag-aalala siya tungkol sa mga bayarin sa matrikula at nag-alok na magbayad para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sa kabila ng suporta ng kanyang ina, matatag si Doki sa kanyang determinasyon na sumali sa military academy. Nakalulungkot, ang kanyang mga plano ay nagkaroon ng trahedya nang pinatay ang kanyang ina, at nakatagpo niya ang pumatay sa pinangyarihan ng krimen. Dahil sa traumatikong karanasang ito, nagising siya sa isang ospital. Dumating si Songchul sa ospital kasama si Doki at sinabi kay Hana na hinimitay si Doki sa kalye. Iminumungkahi ni Songchul na magpahinga si Doki, ngunit iginiit ni Doki na okay siya at inanyayahan si Songchul na samahan siya sa pagkain. Nang dumating si Goyan, nagalit siya kay Songchul sa pag-aakalang pinilit niya si Doki na kumain kasama niya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Songchul na ito ay ideya ni Doki. Sa kabila ng paglilinaw, nananatiling naghihinala si Goyan at hiniling kay Songchul na humingi ng tawad kay Doki. Habang nag-aalok si Songchul ng kanyang paghingi ng tawad, pribado niyang iniisip na si Goyan ang pinaka-nakakatakot na tao sa grupo nila. Samantala, patuloy na hinuhukay ni Hana ang impormasyon sa taxi na sumagasa sa sasakyan ng pulis na si Chief Kim, sa pag-aakalang maaaring ito rin ang taxi na nasakyan ni Duchul. Sa isang pribadong pagpupulong sa kumpanya ni Songchul, nakikinig siya sa isang nakakasakit na kwento mula kay Kyanggo. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang kakilakilabot na insidente kung saan ang apartment na tinitirhan ng kanyang kapatid ay nasunog at ang mga tao ay pinagsasaksak habang sinusubukang tumakas. Dito ay nalaman natin na ang asawa ng kapatid ni Kyanggo ay kapatid ni Jinyun. Labis na naantig si Hana sa kalunos-lunos na kwentong ito. Pagkatapos ng pulong, tinanong siya ni Songchul tungkol sa kanyang pagbisita, ngunit mahusay niyang iniiwasan ang pagbibigay ng direktang sagot. Sa ibang lugar, nakipagkita si Minho kay Hana upang talakayin ang footage ng aksidente, ngunit tila nagambala siya at inilipat ang pag-uusap sa psychological therapy na inaalok ng Rainbow Taxi. Nakatanggap sila ng liham tungkol sa isang kaso ng karahasan na kinasasangkutan ni So Young-min, na ang main suspect ay ang pinuno ng U-Data, isang kilalang kumpanya ng mga serbisyo sa nilalaman sa Korea. Naging interesado si Hana na imbestigahan ang kasong ito. Sa isang hotel, kasama ni Songmi si Choi, isang lalaki na gustong mabawi ang kanyang paningin.
Nag-aalok si Songmi na tulungan siyang magkaroon ng mga bagong mata na pumukaw sa kanyang interes. Samantala, binisita ni Sang-chul si Do-chul sa punong tanggapan ni Songmi. Doon, pinagbantaan ni Do-chul ang buhay ni Sang-chul, ngunit nananatiling kalmado si Sang-chul at nagsimulang magsalita tungkol sa mga usapin ng pamilya ni Do-chul na halatang ikinagalit niya. Plano ni Sang-chul na ibunyag ang tunay na pagkatao ni Do-chul sa tila masayang pamilyang nito. Puno ng panghihinayang, nakiusap si Do-chul kay Sang-chul. Bumalik sa himpilan ng pulisya, nakipagkita si Hana kay Yong-min na naglalarawan sa karahasang dinanas niya mula sa pinuno ng Yudata. Itinala ni Minho ang kanyang pahayag. Samantala, si Doki at Goyen ay gumugugol ng kalidad ng oras na magkasama, at masayang inaalala ni Goyen ang mga masasayang sandali na ibinahagi niya sa kanyang kapatid, pinaghalong masaya at malungkot na alaala. Kinabukasan, naghahanda si Hana na bisitahin ang lugar kung saan nagtatrabaho si Yong-min. Ngunit naghatid si Jinwoo ng nakakagulat na balita. Ang ulat tungkol sa karahasan sa Yudata ay binawi ng dating amo ng kumpanya at isang senior na abogado ng pulisya. Iminumungkahi ni Jinwoo na dapat ihinto ni Hana ang kanyang pagsisiyasat bilang paggalang sa mga senior nila. Gayunpaman, naghinala si Hana sa biglaang pagbawi at hinihimok si Jinwoo na maingat na suriin ang ulat. Sa pagkabigo, tumanggi si Jinwoo at pinunasan ang buong ulat na masusing inihanda ni Yong-min bago lumabas ng silid. Nalilito si Song-chul sa tensyon sa pagitan ni Jinwoo at Hana. Sa kanyang silid, si Hana ay nabalisa at nababagabag, at sinubukan ni Minho na pakalmayin siya. Para matakasan ang kanyang emosyon, nagpasya siyang lumabas at bumili ng ice cream. Samantala, binigay ni Song-chul kay Doki ang mga ulat sa kaso ni Yong-min. Sa pagbabalik ni Doki sa kotse, hindi inaasahang nakita niya si Hana na nagpapasalamat sa kanyang tulong noong nakaraan. Pagkaalis niya, sinimulan ni Doki na imbestigahan ang misteryosong ulat. Sa Yudata, si Yong-min ay napag-alitan ng kanyang manager dahil sa inaantok siya sa isang pulong at muntik pa siyang mawalan ng trabaho. Ngunit ang pangulong direktor ng kumpanya, si Park Yang-jin ay pumasok at hindi tinanggalan ng trabaho si Yong-min. Inaanyayahan ni Yang-jin ang lahat ng mga bagong empleyado na makipag-inuman sa kanya. Sa ganitong pagsasama-sama, inamin ng isa sa mga bagong empleyado na hindi sila umiinom ng alak na ikinagalit ni Yang-jin. Sinabihan niya si Yong-min na sampelan ng empleyadong nag-recruit sa empleyadong yon. Nang sa tingin ni Yang-jin ay masyadong mahina ang sampal ni Yong-min, iginiit niya na sampelan siya ng ibang empleyado. Ang iba pang mga bagong empleyado ay tila nasiyahan sa marahas na palabas, ngunit si Yong-min ay malinaw na hindi komportable sa sitwasyon. Sa ibang bahagi ng kwento, si Yong-min ay natigil sa isang kakilakilabot na trabaho sa Yudata, kung saan ang pagmamaltrato at pambubuli ay lumalala pa. Sa isang partikular na malupit na pagtatagpo kay Yang-jin, tiniis ni Yong-min ang isang malupit na pambubugbog na nagdulot sa kanya ng pinsala at pananakit. Upang hindi mag-alala ang kanyang asawa, nagsisinungaling siya tungkol sa kinakailangang magtrabaho ng matagal sa opisina. Ngunit ang hindi malusog na kapaligiran sa Yudata ay patuloy na nakakaapekto sa kanya, at sa kalaunan ay nagpasya siyang tumayo para sa kanyang sarili. Si Yong-min ay gumawa ng isang matapang na hakbang sa pamamagitan ng pag-post ng isang online na komento na nag-aakusa kay Yang-jin bilang isang mapang-abusong direktor. Gayunpaman, ang takot at pressure ay mabilis na nagpababa sa kanya sa pwesto. Sa isang nakakagulat na pangyayari, si Yong-min ay naging target ng isang brutal na pagkidnap na inorganisa ng mga alipors ni Yang-jin. Inilagay nila siya sa isang nakakatakot at marahas na sitwasyon, nakuhanan nila ng video ang buong nakakatakot na karanasan niya. Samantala, bumisita si Hana sa bahay ni Yong-min, ngunit nakitang walang tao doon. Nang magtanong siya sa isang kapitbahay tungkol sa kanya, nalaman niyang nasa ospital si Yong-min. Naging curious si Hana nang banggitin ng kapitbahay na may isa ding lalaki ang naghahanap kay Yong-min. Nag-iiwan ng nakakagulat na misteryo tungkol sa hindi kilalang taong ito at sa kanilang mga intensyon. Sa kabilang banda, binisita ni Doki si Yong-min sa ospital, kung saan nakahiga si Yong-min at siya ay nakomatose at ang kanyang asawang naguguluhan ay nananatili sa kanyang tabi. Pagkaalis ni Doki, lumapit sina Hana at Minho sa asawa ni Yong-min para tanungin ang kalagayan nito. Inihayag niya na hindi siya naniniwala sa sinasabi ng iba na tumalon sa tulay ang asawa niya at naiisip niya na tinulak siya at kagagawa nito ng Yudata. Naniniwala siya na si Yong-min ay pinilit ng kumpanya na bawiin ang kanyang ulat sa pulisya. Ginawa ni Doki ang gawain ng pag-iimbestiga sa insidente sa tulay, at dumating sa konklusyon na maaaring hindi talaga tumalon si Yong-min ng kusa. Dahil sa nagnanais siya na maghiganti laban kay Yang-jin at sa buong kumpanya ng Yudata. Kinuha ni Doki ang tulong ng koponan ng Rainbow Taxi upang planuhin ang kanilang paghihiganti.
Gayunpaman, ang kanilang tagumpay ay nakasalalay sa pangangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa kumpanya. Gumawa si Doki ng isang matalinong plano para makalusot kay U-Data at nakatanggap siya ng tulong ni Goyen. Gumagana ang detalyadong plano ni Doki at nakakuha siya ng posisyon sa loob ng U-Data. Ang kanyang misyon doon ay lihim na mangalap ng mahahalagang impormasyon tungkol sa kumpanya at sa mga ilegal na aktibidad ni Yang Jin, lalo na ang brutal na pag-atake kay Yongmin. Kasabay nito, ipinagpatuloy ni Hana at Minho ang kanilang sariling pagsisiyasat at natuklasan ang koneksyon sa pagitan U-Data at ng isang kaso dati na sinampa. Ipinagpatuloy ni Hana at ng kanyang partner ang kanilang investigasyon at natuklasan nila si Jinwon na isang dating empleyado ng U-Data na dinanas ang katulad sa sinapit ni Yongmin. Gayunpaman, mabilis na umalis si Jinwon nang ihayag ni Hana na siya ay isang prosecutor at agad na iniiwasan ang mga karagdagang tanong. Kasabay nito, sinimulan ni Doki ang kanyang trabaho sa U-Data at hindi inaasahang nakasalubong niya si Hana rito. Kasabay nito, si Goyen ay humihingi ng patnubay mula sa isang psychiatrist na tumutulong sa kanya na maunawaan na hindi siya responsable sa lahat ng mga pangyayaring nangyari. Naghahanda si Hana na harapin si Yang Jin, ngunit hinaranggan siya ng kanyang mga alipors. Nag-cruise ang landas niya kay Doji, na ngayon ay nagtatrabaho sa U-Data, at napagtanto niyang may kakampi siya sa loob ng kumpanya. Samantala, tinanong ni Doki si Goyen para alamin kung bakit pumunta si Hana sa U-Data. Sa loob ng opisina ng U-Data, nagulat si Doki sa paghanga ng kanyang mga kasamahan kay Yang Jin. Dumating na si Yang Jin, at ang mga empleyado ay tuwang-tuwa na sumisigaw para sa kanya. Nagsalita siya, at naramdaman ni Doki ang isang bagay na nakakaligalig sa kapaligiran. Kasabay nito, nakikipagpulong ang abogado ng kumpanya ng U-Data kina Jinwoo at Songchul, at sumali si Hana sa pulong. Hiniling ng abogado kay Jinwoo na balaan si Hana laban sa pag-iimbestiga sa U-Data. Gayunpaman, mahigpit na iginiit ni Hana ang kanyang kalayaan sa paggawa ng mga desisyon sa pagsisiyasat bago umalis. Hinahangaan ni Songchul ang malakas na determinasyon ni Hana. Bumalik sa opisina ng U-Data, nagbibigay ng mga regalo si Yang Jin sa mga empleyado na may mga kaarawan ang mga asawa. Sinusubukan ni Doki na mangalap ng impormasyon tungkol kay Yongmin mula sa kanyang mga katrabaho. At nalaman niyang nagtrabaho si Yongmin sa kumpanya sa Strategic Planning Division. Nang humingi si Doki ng access sa lugar ng dibisyong iyon, tinanggihan ng manager ang kanyang kahilingan. Sinabi ni Doki kay Goyen ang tungkol dito, at tiniyak niya sa kanya na ang investigasyon ni Hana ay hindi nagbabanta. Nang maglaon, nagawang pasukin ni Goyen ang mga computer system ng kumpanya. Habang si Sangmi ay kumonsulta sa isang doktor, si Duchol ay pinatahimik at inihanda para sa operasyon ng donation ng mata. Samantala, matagumpay na nakipag-ugnayan si Hana kay Jinwon, na nagpahayag na dumanas din siya ng pang-aabuso sa U-Data. Siya ay katibayan ng mga iligal na aktibidad ng kumpanya, kabilang ang mga pag-record ng pang-aabuso. Inayos ni Hana ang isang pulong kay Jinwon at kinuha ang ebidensya, na pagkatapos ay ibinahagi niya kay Doki at sa kanyang koponan. Kasabay nito, ipinagpatuloy ni Doki ang kanyang mga pagsisikap na sumali sa Departamento ng Strategic Planning. Humihingi siya ng tulong kay Goyen sa pagkuha ng access sa departamento, habang sina Kyunggo at Jinyon ay nagsimula ng isang serbisyo sa pagpapakintab ng sapatos sa labas ng opisina upang mangalap ng impormasyon. Gumawa sila ng virus sa system at naisip ni Doki na magpakitang gilas para ayusin ito sa loob lang ng 10 minuto. Sa tulong ni Goyen, matagumpay niyang naresolba ang issue. Humanga si Yang Jin sa mga teknikal na kakayahan ni Doki at binigyan siya ng regalo bilang pasasalamat. Gayunpaman, hayagang ipinahayag ni Doki ang kanyang pagnanais na lumipat sa Departamento ng Strategic Planning para sa mas mataas na sweldo. Nag-aalinlangan pa si Yang Jin tungkol dito. Ang mga alipors ni Songmi ay nagsimulang magsagawa ng kanilang mga utos na hulihin si Duchol para sa isang transplant ng mata, isang pamamaraan na nilayon upang maibalik ang paningin ni Choi. Samantala, sinubukan ni Hana na makipag-ugnayan kay Jinwon bilang bahagi ng kanyang paghahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa U-Data. Dahil kinakailangan nilang magkaroon ng access sa Strategic Planning Department na kung saan wala kahit isang CCTV ay humingi ng tulong si Doki kay Goyen. Bago pumunta sa opisina, binigyan ni Doki ng regalo si Goyen. Sa kabilang banda ooperahan na si Duchol para kunin ang mata niya. Pero bigla na lang siyang nagkamalay at nagawa niyang makatakas sa kanila. Agad nilang nire-report kay Songmi ang ginawa ni Duchol na pagtakas. Kasabay nito, nakipagkita si Jinwon sa asawa ni Yongmin. Nakukonsensya siya dahil kasalanan niya kung bakit nakapasok sa U-Data si Yongmin. At dahil sa tinulungan niyang magkatrabaho ito ay naging sanhi patuloy ito ng pang-aabuso sa kanya at sa ngayon ay na-comatose pa ito.
Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Doki at ng kanyang koponan ang kanilang investigasyon sa kumpanya ng U-Data. Natuklasan nila ang nakakabagabag na kaalaman kung saan maraming empleyado sa Strategic Planning Division ang sangkot sa mga kriminal na aktibidad. Upang makakuha ng access sa division, nagpasya si Doki na baguhin ang kanyang resume upang maipakita sa kanila na meron din siyang mga criminal record para mahikayat niya silang matanggap siya. Si Yang Jin, ang direktor ng U-Data, ay lalong humanga kay Doki matapos niyang makita kung paano niya pinangangasiwaan ang system crisis at napigilan ng isang potensyal na sakuna. Isang gabi, habang papauwi si Yang Jin pagkatapos niyang makipag-inuman ay nakasalubong niya ang isang kotse na nakaparada sa gitna ng kalsada na nakaharang sa kanyang daraanan. Sa kanyang sorpresa, lumitaw si Doki at galit na kumilo sa may-ari ng kotse, si Jin Yun iyon at nagpanggap lang siya para makita ni Yang Jin ang ugali ni Doki. Naiintriga si Yang Jin sa matigas at papanindigang kilos ni Doki, at mas lalo niyang nagustuhan si Doki. Kinabukasan, si Yang Jin ay naghahanap ng bagong empleyado para sa Strategic Planning Division. Iminumungkahi ng ilan sa kanyang mga tauhan na ilipat si Doki sa division, ngunit nagpasya si Yang Jin na alamin muna ang higit pa tungkol kay Doki. Sa kanyang pagsisiyasat, nalaman niya na dating nagtatrabaho si Doki bilang isang taxi driver at nahihirapan sa mga problema sa pag-inom pagkatapos ng diborsyo ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng mga paghihirap na ito, nagsimulang magustuhan ni Yang Jin si Doki at piniling ilipat siya sa Strategic Marketing Division. Nasasabik sa pagkakataon, inilipat ni Doki ang kanyang mga gamit sa isang bagong opisina sa kumpanya. Sa Strategic Marketing Division, inutusan si Doki na mag-install ng isang app at ayon kay Goyan ay isa itong tracking app na ginagamit nila para masubaybayan ang kilos ng mga empleyado nila. Nang umalis si Doki sa opisina, nakita niya si Hana na naghihintay sa kanya sa labas. Binabalaan ni Goyan si Doki dahil naka-on ang app at nakikinig si Yang Jin sa pinag-uusapan nila ni Hana. Bilang tugon, sinisikap ni Doki na maliitin si Hana at pilit na pinupuri si Yang Jin para hindi ito maghinala. Gayunpaman, si Hana ay halatang hindi nasisiyahan at iniisip na si Doki ay walang konsensya. Nagiging lalong kainahinala kay Doki, sinabihan ni Yang Jin ang kanyang koponan na dukutin si Doki upang malaman kung nakikipagtulungan siya kay Hana. Natakot si Doki hanggang sa magtiwala si Yang Jin sa kanya at binitawan siya. Nang maglaon, ipinakita ng isa sa mga alipores ni Yang Jin kay Doki ang isang video ni Youngmin na labis na sinasaktan. Sinabi ng manggagawa na si Youngmin ay napag-alaman nilang taksil at binalaan niya si Doki na huwag siyang gagaya kay Youngmin kung ayaw niyang masaktan. Nagpasya si Doki na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Ginagamit niya ang kanyang deluxe taxi para sundan ng isang empleyado na may video ng nangyari kay Youngmin. Nabangga niya ang kotse ng empleyado at kinuha ang kamera mula sa kotse. Inaalis nito ang mahalagang ebidensya. Kinabukasan, ang kumpanya ng U-Data ay nahaharap sa isang problema nang hindi nila makontak ang isa sa mga alipores ni Yang Jin. Sa Strategic Marketing Division, pinahihintulutan si Doki na gumamit ng system na tinatawag na Server Gallery, na tanging mga miyembro ng Strategic Marketing Division lang ang maaaring gumamit. Kailangan niyang mag-upload ng mahalagang impormasyon sa server na ito. Habang ginagawa ito ni Doggy, naghahanda si Goyan na i-hack ito para maghanap ng nakatagong impormasyon. Si Sangchul, nakatatapos lang tumingin sa mga papeles ni Hana tungkol sa U-Data, ay sinubukang tawagan si Goyan ng nagmamadali, ngunit hindi nito sinasagot ang mga tawag dito, kaya nagpadala ito ng emergency signal kina Pyonggo at Jin Yun para pigilan si Goyan sa pag-hack ng U-Data Gallery server. Sa gitna ng lahat ng ito, matagumpay na nakapasok si Goyan sa server, na ikinagulat niya at ni Doki. Nauna rito, sinabi ni Jin Won kay Hana ang tungkol sa kanyang trabaho sa Strategic Marketing Division, na kinabibilangan ng pag-upload ng mga ilegal na sex video. Habang tinitingnan ni Doki ang nilalaman sa server ng gallery, nabigla siya sa kanyang nahanap at hindi niya makontak si Goyan. Si Kyunggo at Jin Yun, na alerto sa signal ni Songchul, ay nagpakita, ngunit huli na sila dahil wala na si Goyan sa lugar. Sa isang flashback, nalaman natin na si Goyan ay napakalapit sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, si An Jung-yun, na nagdala sa kanya ng ginhawa at kaligayahan. Ngunit gumuho ang mundo ni Goyan nang matagpuan niya ang walang buhay na katawan ng kanyang kapatid sa labas ng kanilang tahanan. Dahil sa traumatikong karanasang ito, ipinangako ni Goyan na hahanapin at dadalhin sa hustisya ang taong responsable sa malagim na pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa kasalukuyang panahon, nakahanap si Goyan ng mga nakakagulat na bagay sa server ng gallery, kabilang ang mga sex scandal videos, at nakita niya na naroon ang skandal ng ate niya. Nagmadaling umalis si Goyan sa sasakyan at naisip ni Songchul na magpunta sa bahay nito. Pagkarating niya doon ay magulo ang loob nito at nagkukulong si Goyan sa kanyang silid.
At nagsisimulang maalala ang lahat ng dinanas niya. Nang papauwi na si Songchul ay nakasalubong niya si Doki at sinabi niya sa kanya na kailangan nilang bigyan si Goyen ng oras na mapag-isa. At ibinahagi niya ang nakakagulat na balita na ang video ni Jonghyun ay ang nangungunang video na nasa server ng UData. Nang marinig ito, mas naging determinado si Doki na makaganti ang mabigyan ng hustisya sila Goyen. Sa isang malungkot na pagbabalik tanaw, nalaman natin ang higit pa tungkol sa nakaraan ni Jonghyun. Siya ay isang sikat na estudyante sa kolehiyo na hindi alam ang problemang darating sa kanya. Sinimulan siyang tawagin ng mga tao na reyna ng campus, ngunit hindi niya alam kung bakit hanggang sa may nangyaring kagulat-gulat. Natagpuan niya ang sarili niyang sex scandal sa internet at labis siyang nagulat nang makita ito. Kinausap ni Jonghyun ang kanyang kasintahan, si Choi Min, upang alamin kung ano ang nangyari. Nasabi nito na naging biktima din siya at hindi siya ang nagpakalat ng video. Nang masira daw ang phone niya ay pinaayos niya ito at nakita ng nag-aayos ng phone ng video at yun ang nagpakalat nito. Nadurog ang puso ni Jonghyun at hindi maintindihan kung bakit nag-record ng ganoong pribadong sandali ang kanyang kasintahan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, pinagmamasdan sila ni Goyen sa pagkabalisa ngunit hindi niya alam kung dapat ba siyang makisali. Si Jonghyun ay talagang desperado na humingi ng tulong. Pumunta siya sa istasyon ng pulisya, umaasang maalis nila ang video. Ngunit ito ay isang mahirap na sitwasyon. Sinabi ng mga awtoridad na mahirap burahin ang video dahil kumalat ito sa maraming iba't ibang lugar sa internet. Napag-usapan pa nila na masangkot ang Interpol. Ito ay talagang nakakasira ng loob para kay Jonghyun at sinubukan niyang i-delete ang video sa iba't ibang website ng ilang oras. Ang kanyang mga daliri ay nasaktan sa lahat ng pagsisikap. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, pakiramdam niya ay naipit siya sa isang imposibleng sitwasyon. Nakalulungkot, nagpasya siyang wakasan ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa kanyang apartment building. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan nila kung gaano kahalaga na tanggalin ang mga video ni Jonghyun sa mga server ng UData. Kinumbinsi ni Songchul si Doki na magpatuloy sa kanilang misyon. Sinabi niya kay Doki na gagaling si Goyen at mahalaga para sa kanila na magtulungan upang tanggalin ang lahat ng pang-adultong video mula sa server. Nang umuwi si Doki, hindi niya inaasahang makita si Hana na gustong makipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang trabaho sa UData. Iminumungkahi niya na maaari itong makipagtulungan sa kanya sa opisina ng kanyang abogado na nangangako ng isang legal na paraan upang kumita ng pera. Ngunit si Doki ay hindi madaling nakumbinsi. Nakikita niya na higit sa lahat ay gusto nitong bigyan siya ng impormasyon. Tinanggihan niya ang kanyang alok dahil nalaman niya na nais lang ni Hana na maging informant siya. Nang makarating si Doki sa opisina ng UData, nahihirapan siya sa paggala ng walang pahintulot. Kasabay nito, kinausap ni Suktae si Songmi at nalungkot siya sa hindi niya paghuli kay Dochul dahil sa nasira na ang tracking device. Nangako siyang mahuhuli si Dochul kapag gumana muli ang device. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Suktae na kinuha niya ang wallet ng isa sa mga tao ni Songmi at mayroon itong business card ni Songchul sa loob. Dahil dito, iniisip nila kung dapat ba nilang sabihin sa Songchul ang tungkol dito o ilihim ito. Sa sumunod na eksena ay nakita natin na nagbigay si Hana ng 2 sulat kay Jinwoo. Isa na rito ang kanyang resignation letter. Nakipag-deal sa kanya si Jinwoo. Pumirma siya sa isang permit para imbestigahan si Yang Jin. Sa isang pagpupulong kay Jinwon, sinabi ni Hana kung paano naghihinala si Yang Jin na nasa Seoul si Jinwon. Sinabi sa kanya ni Jinwon na wala siyang planong tumakas at pinagkakatiwalaan niya si Hana. Sa isang hapunan sa isang restaurant, kumakain sina Doki, Yang Jin, at ang kanyang team nang sumama sa kanila si Jinwon. Siya ay minamaltrato dahil pumunta siya sa Seoul upang makita si Yongmin sa ospital. Nagalit talaga si Yang Jin at sinabihan si Jinwon na umalis. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang kasosyo sa negosyo ni Yang Jin upang pag-usapan ng tungkol sa paggawa ng mga pang-adult na video, at kasama na rito ang video ng ate ni Goyen. Nakapagtataka, hiniling ni Yang Jin sa kanyang kapareha na ituloy ang paggagawa ng video, kahit na napabalita ng namatay na si Jonghyun. Nalaman nilang ang lalaki na kasama ni Jonghyun sa video ay si Choi Min, at sinadya niyang ipakalat ang video dahilan para labis na magalit si Doki. Sinabihan ni Doki sila Kyunggo at Jinyo na sundan ang sasakyan nila Choi Min at doon ay natuklasan nila ang isang gusali kung saang naggagawa ng adult videos sila Choi Min. Para makapasok sa loob, nagpanggap si Doki bilang taga-deliver ng pagkain at tinulungan ni Kyunggo at Jinyo ng isang babaeng modelo na makalabas ng gusali. Pagpasok ni Doki sa gusali, nakita niya ang isang talagang nakakainis na sitwasyon. Pinipilit ni Choi Min ang isang babae na magsuot ng mga hindi kaaya-ayang damit sa pamamagitan ng pagbabanta na ipapakalat niya ang mga hubad na larawan niya sa pamilya niya.
Galit na galit si Doki kay Choi Min dahil sa ginawa nito, at hinarap niya ito. Ito ay humantong sa isang away na kinasasangkutan ni Choi Min at ng kanyang mga kaibigan. Kahit na sinubukan ni Choi Min na gumamit ng sandata laban kay Doki, si Doki ay nanalo sa laban. Ang hindi nila alam, nire-record pala ng mga hidden camera ni Yang Jin ang laban nila dahil nag-espya sila sa building. Nagalit si Doki sa taong nagre-record at pinatumba siya. Bumalik sa opisina ng prosecutor, alam ni Hana at Minho na maingat na pinapanood si Yang Jin at ang kanyang abogado para sa isang pulong. Pumunta silang lahat sa kwarto ni Jinwoo. Tahimik na tinanong ni Hana si Yang Jin tungkol sa adult video sa U-Data. Sinabi ng abogado na ang video ay na-upload ng isang hindi kilalang tao, at mahirap subaybayan ng lahat ng nag-upload at nagda-download ng mga bagay-bagay sa kanilang server. Binanggit din niya na ang U-Data ay may lihim na code sa listahan ng mga empleyado nito upang itago ang nilalamang pang-adulto mula sa gobyerno. Kahit na may ganitong impormasyon, nahihirapan pa rin si Hana sa kanyang pagsisiyasat kay Yang Jin at sa kanyang kumpanya. Pagkaalis ni Yang Jin at ng kanyang grupo, nakatanggap si Hana ng mensahe mula kay Jinwon. Pinadalhan niya ito ng patunay ng mga pambubugbog na dinanas niya kay Yang Jin. Alam ni Jinwoo na nahaharap sila sa mga hamon at sinabihan si Hana na tanggapin ang kanilang mga limitasyon. Kasabay nito, nakita ni Songmi si Songchul at sinabihan siyang huwag munang pumunta sa kanyang opisina, na ikanalito niya. Nang maglaon, tumawag ang isa sa kanyang mga empleyado at gustong ideposito ang resulta ng kanilang operasyon sa taxi. Dahil hindi pa nakaka-recover si Goyen, si Songchul muna ang mismong gumagawa nito at iniisip kung gaano determinado si Goyen na alisin ang lahat ng skandal ng ate niya sa internet. Kinabukasan, nag-alala si Yang Jin tungkol sa isa pa niyang alipors na nawawala. Inuutusan niya ang lahat ng nilalamang pang-adulto. Naghahanda sila para ma-upload kaagad. Dumating si Doki sa opisina, ngunit pinagalitan at sinabihan na magsimulang magtrabaho. Gayunpaman nang nakakuha si Doki ng access sa server ng gallery, gumawa siya ng isang bagay na marahas. Permanente niyang dinidelete ang lahat ng na-upload na video. Kahit na sinusubukan ng kanyang manager na si Lee na bawiin ang data, hindi na mababawi ang mga aksyon ni Doki. Sinabi niya kay Songchul ang tungkol dito, at nag-aalala si Songchul na baka malaman ng iba ang ginawa ni Doki. Si Doki ay tinawag upang makipagkita kay Yang Jin, na nagsimulang magtanong sa kanya tungkol sa tinanggal na nilalaman. Kasabay nito, tinawagan ni Hana si Yang Jin at sinabing magkakaroon ng raid sa opisina ng U-Data sa lalong madaling panahon. Sa pagmamadali, hinayaan ni Yang Jin si Doki na pumunta at nagmamadaling makipag-ugnayan sa kanyang abogado. Sinabihan niya ang kanyang mga empleyado na kumilos ng normal. Nang dumating si Hana at ang kanyang team sa Strategic Planning Division Room na may dalang search warrant, wala silang mahanap na anumang computer o server na may nilalamang mga adult videos. Naiinis si Hana kay Doki dahil mali ang inulat niya hanggang sa nagpakita si Yang Jin at nagbanta na isusumbong si Doki sa kanyang abogado. Ilang sandali pa, umalis si Doki sa gusali ng U-Data at nakipagkita kay Yang Jin. Iniisip ni Yang Jin na tinanggal ni Doki ang server upang maiwasang magkaroon ng problema sa pagsisiyasat ni Hana. Ngunit mariin itong itinanggi ni Doki at binalaan siya ni Yang Jin na huwag itago ang anumang impormasyon o sikreto ng kumpanya. Nag-aatubili, hinayaan ni Yang Jin si Doki ngunit sinabihan siyang mag-ingat. Nang umalis si Doki sa gusali ng U-Data, lumapit si Hana sa kanya at sinabi sa kanya na nadidismaya siya dahil hindi siya naging tapat. At nahihirapan siyang makakuha ng bagong warrant para sa raid. Si Lee, na nagtatrabaho para kay Yang Jin, ay pinapanood ito mula sa malayo at nagsimulang magkaroon ng mga hinala tungkol sa kung ano ang ginagawa ni Doki. Nang maglaw, sinabi ni Doki kay Songchul na nagawa nilang ibalik ang tinanggal na data, at gumawa sila ng plano upang mahanap ang totoong server. Kasabay nito, nagpasya si Hana na hanapin mismo ang aktwal na server ng U-Data. Nakipagkita siya kay Jinwon sa ospital, hindi niya alam na si Lee ay lihim na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Bumalik si Lee at sinabi kay Yang Jin na may planong gamitin si Jinwon bilang pain. Habang sinusubukan ni Hana na kumbinsihin si Jinwon na sumama sa plano ni Yang Jin, si Doki ay nakatanggap ng tawag mula kay Yang Jin, na sinasabi sa kanya na sunduin si Jinwon. Sina Kyunggo at Jinyon, na sinusundan ng sasakyan ni Hana ay napansin na may sumusunod pa sa kanila na sasakyan. Sinabihan sila ni Doki na mauna na at lilituhin niya ang mga sumusunod sa kanila. Habang dumadaan ang sasakyan ni Hana sa isang lagusan, biglang pinalibutan ito ng dalawang sasakyan mula sa mga tao ni Yang Jin. Sa tamang panahon, pumasok si Doki para iligtas si Hana. Samantala, patuloy na iniiwasan ni Duchul ang mga tauhan ni Songmi. Kinukuha niya ang isang lalaki bilang isang hostage at ginagamit ang telepono at kotse ng lalaki para malaman ng tungkol kay Songchul.
Kasabay nito, inaalam ng mga tauhan ni Songmi kung nasaan si Do-chul at sinundan siya habang papunta siya sa punong tanggapan ng Rainbow Taxi. Habang hinahabol pa rin sina Hana at Minho ng mga tao ni Yang Jin sa kanilang sasakyan, nagawa ni Doki na mapabangga ang isa sa mga nanggigit-git at matapos nun ay sinilaw niya ang sasakyan nila Hana at ng isa pa dahilan para mabangga ang dalawang kotseng yun. Pero dahil sa ginawa niya ay nakaligtas si Hana sa aksidente at tumawag ng ambulansya dahil napansin niyang walang malay si Minho. Napagtanto ni Jinwon, na kasama ni Doki, na hindi talaga tauhan ni Yang Jin si Doki. Sa ibang pulong, sinabi ni Jinwoo kay Songchul na pinutol ng gobyerno ang pondo para sa kanyang foundation. Hindi sumasang-ayon si Songchul sa desisyong ito, ngunit nananatili ganun pa rin ang desisyon. Kasabay nito, sinabi ni Kyunggo at ng kanyang partner kay Songchul na natagpuan nila ang pinaghihinalaang corporate server storage ng UData. Sa meeting, biglang pumasok si Songmi at sinabing siya ang magiging bagong supporter para sa foundation ni Songchul. Hinihiling niya sa kanya na gawin ang anumang gusto niya, na ikanalito ni Songchul dahil hindi niya maintindihan kung bakit niya ito ginagawa. Sa ibang lugar, kinausap ni Doki si Yang Jin, na nagtanong sa kanya tungkol sa kung ano ang nangyayari kamakailan. Sinabi ni Doki na wala siyang ginawang mali, ngunit mahigpit siyang binalaan ni Yang Jin na huwag itago ang anumang mga lihim o gulo sa data ng kumpanya. Patuloy na iniiwasan ni Do-chul ang mga tauhan ni Songmi, habang pinagmamasdan ang kanilang ginagawa. Samantala, dinala ni Doki si Jinwon sa villa kung saan nagsasanay si Yang Jin ng martial arts gamit ang kanyang katana. Dinala ng mga tauhan ni Yang Jin si Jinwon sa isang espesyal na silid at kinausap ni Yang Jin si Doki tungkol sa lahat ng problemang nangyari simula nang magtrabaho si Doki sa kumpanya. Nagpanggap si Doki na hindi niya alam kung ano ang nangyayari, at pagkatapos ay dinala sa silid kung saan nakakulong si Jinwon. Pinipilit ni Yang Jin si Doki na barilin si Jinwon ng crossbow para patunayan ang kanyang katapatan sa kumpanya, ngunit sinabi ni Doki na hindi, kaya sinabihan ni Yang Jin si Lee na siya na ang bumaril. Upang hindi masaktan si Jinwon ay pinigilan niya si Lee. Habang si Goyen, na nahaharap sa mga hamon, ay nag-iisip tungkol sa regalo ni Doki at napagtanto na siya ay nakikitungo sa sarili niyang mga problema habang sinusubukang magmukhang malakas. Sa sumunod na eksena ay naging bihag na din si Doki at sinubukan ni Kyunggo at ni Jinyo na tulungan siya. Ngunit sinabihan sila ni Doki na tumutok sa paghahanap sa server ng UData. Patuloy silang naghahanap ng server habang sinusubukan ng mga tauhan ni Songmi na hanapin si Do-chul. Papunta na si Songchul sa kinaroroonan ni Songmi, hindi mapakali pagkatapos ng huli nilang pag-uusap. Pagdating niya, tinanong niya si Songmi kung nasaan si Do-chul. Nag-aalala na baka nakatakas siya. Sinabi sa kanya ni Songmi na ang kanyang mga tao ay maingat na nanonood at paparusahan si Do-chul sa oras na mahuli nila ito. Ngunit nararamdaman ni Songchul na maaaring higit pa ang sinasabi ni Songmi kaysa sa kanyang ginagawa. Samantala, determinado si Hana na hanapin si Jinwon. Nang dumating si Jinwoo sa ospital, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pag-unlad ng kaso. Si Jinwoo, na napagtanto ang kanyang mga kakayahan, ay nagpapakita ng kanyang suporta sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng search warrant. Habang papunta si Hana sa opisina ng mga prosecutor, nakakita siya ng deluxe taxi, na nagpapaalala sa kanya ng isang nakaraang pagsisiyasat at naghihinala sa kanya. Sa bahay ni Songchul, binisita siya ni Goyen at handa siyang ipagpatuloy ang kanyang investigasyon. Sinabi niya sa kanya ang kanyang plano na ilabas ulit ang lahat ng video scandal ng ate niya upang mahanap nila ang lokasyon ng main server ng UData. Sa matinding determinasyon, sumakay siya sa kanyang motorsiklo at pumunta sa surveillance vehicle, iniwan si Songchul na mag-isip tungkol sa kanyang tunay na intensyon. Sa kabilang banda, naghahanda si Hana at ang kanyang team para sa lakayin ng villa ni Yang Jin. Kasabay nito, sina Kyunggo at Jinyon ay naisip na pumasok sa villa para hanapin ang server at iligtas si Doki. Ngunit hindi natuloy ang kanilang misyon nang mahuli sila kagad ng mga alipors ni Yang Jin at dinala sila sa silid kung saan nakakulong sina Doki. Sa loob ng silid, palihim na binigyan nila si Doki ng pamutol sa lubid. Umaasa na makakatulong ito sa kanila na makatakas bago sila matali din. Bumalik si Yang Jin sa kwarto at lalong nagalit kay Doki. Sa tingin niya ay nagtatrabaho si Doki kay Hana. Mariing sinabi ni Doki na wala siyang kinalaman dito at taxi driver lang siya. Nagiging tense ang mga bagay habang kinukwestiyon ni Yang Jin ang katapatan ni Doki at nagbabantang sasaktan siya maliban kung makikipagtulungan siya. Habang si Goyen ay hirap sa trabaho na sinusubukang hanapin ang lokasyon ng server sa surveillance vehicle, naririnig niya si Doki na dumaranas ng maraming pagdurusa at pang-aabuso. Hindi siya sumusuko at patuloy na tumitingin sa malaking database ng UData ng mga na-upload na video. Walang pagod niyang pinag-aaralan ng lahat ng nilalaman hanggang sa wakas ay malaman niya kung nasaan ang pinaka-main server.
Nagawa ni Doki na makawala mula sa kung saan siya nakakulong at nakipaglaban sa isang mahigpit na labanan laban kay Yang Jin at sa kanyang mga alipors. Kahit na nag-iisa lang siyang lumaban sa kanila ay nanalo si Doki, ngunit sinamantala ni Yang Jin ang pagkakataon na tumakas, at bago siya habulin, binigyan ni Doki ng pamutol ng lubad sina Kyunggo at Jinyon upang mapalaya nila ang kanilang mga sarili mula sa kung saan sila nakatali. Pagkalabas ng nakalock na silid, hinarap ni Doki ang mga tauhan ni Yang Jin at madaling natalo ang mga ito. Ngunit pagkatapos ay nakatanggap si Kyunggo ng isang nakakagulat na tawag mula sa isang prosecutor na nag-akusa sa kanya na sangkot sa isang krimen patungkol sa pang-i-scam. Si Kyunggo ay nalilito at hindi alam kung paano sasagutin, at siya ay nabigla sa mga akusasyon. Habang papalapit ang mga prosecutor sa villa ni Yang Jin, lalo siyang naging desperado upang maiwasang mahuli. Samantala, hinabol ni Doki si Yang Jin. Sa wakas, sinabi ni Goyan kay Doki kung nasaan ang server data center, at pagkatapos at ang natitirang mga tauhan ni Yang Jin ay naglunsad ng huling pag-atake. Ngunit si Doki ay isang mahigpit na kalaban at mabilis na natalo sila habang sinusubukan ni Yang Jin na i-secure ang mahalagang server. Sa huling showdown, pinaulanan ni Doki ng araw si Yang Jin, na tinalo ang kontrabida minsan at magpakailanman. Matapos mahuli si Yang Jin, tinawagan ni Doki si Songchul para sa payo kung ano ang susunod na gagawin. Kahit na sinabihan siya ni Songchul na ibigay si Yang Jin kay Songmi, nagpa siya si Doki na ilagay ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay. Itinali niya si Yang Jin sa isang puno at umuwi kasama ang kanyang koponan, sa pag-aakalang sapat na ang hindi pangkaraniwang pagkilos na ito. Si Sangchul mismo ay napapasok sa isang bagong problema. Si Duchul ay determinadong harapin si Songchul para sa pakikisangkot sa kanyang negosyo, kahit na wala siyang personal na koneksyon sa pamilya ng biktima. Naisip ni Duchul na gawing hostage si Songchul. Pag-uwi ni Doki at ang kanyang team, nadaanan nila si Hana, na papunta pa lang sa villa ni Yang Jin. Nakita nila na si Yang Jin at ang kanyang mga tauhan ay nakakulong at patungo sa isang server na may bomba. Masusing iniimbestigahan ni Hana ang sitwasyon, habang pinipindot na ni Doki ang detonator ng bomba. Sumabog na ito at nasira na nila ang server at kasabay na nasabugan si Yang Jin dahil pumasok siya sa loob ng server. Natapos nila ang kanilang misyon at umalis, naiwan si Hana na nalilito sa biglaang pagsabog. Bumalik sa bahay ni Songchul, sinasaktan ni Duchul si Songchul kapag nagagalit siya dahil pinigilan siya ni Songchul na mag-higanti sa mga nanakit sa kanya. Nang si Duchul ay muling aatake, ang mga tauhan ni Songmi ay pumasok at nahuli siya. Pumunta si Songchul sa ospital para magpamawag, at nag-aalala si Doki at ang kanyang team sa kanyang kalagayan. Pagkatapos ng pagsabog sa bahay ni Yang Jin, pumunta si Jinwoo sa eksena at nakahanap ng patunay na sangkot si Doki, dahil nakita doon na ang business card ni Doki. Dala niya ang card para sa karagdagang investigasyon. Samantala, si Hana, na nasaktan sa pagsabog, ay nagpapagamot. Si Minho, na nasugatan din, ay bumisita sa kanya upang makita kung ano ang kanyang kalagayan at nag-aalala tungkol sa kanyang pagnanais na bumalik kaagad sa trabaho. Si Doki at ang kanyang koponan ay patuloy na nagbabantay sa mga balita tungkol sa mga pulis na tumitingin sa pagsabog sa lugar ni Yang Jin. Sa ospital, nagising si Songchul at nagtanong tungkol kay Doki. Samantala, pumunta si Doji sa punong tanggapan ni Songmi at hinarap ang kanyang mga tauhan. Sa una, iniisip niya na maaaring siya ang nasa likod ng pag-atake kay Songchul, ngunit sinabi nila sa kanya na si Sokhyun ay nakatakas mula sa kanilang lugar. Binalaan ni Songmi si Doki na huwag makialam sa kanya o sa kanyang mga tao kung ayaw niya ng gulo. Pagkatapos, si Doji ay nakatanggap ng tawag mula kay Songchul at nagmamadaling pumunta sa ospital. Nang makarating si Sangchul sa silid ng ospital, sinabi niya kay Doki na si Duchul ang umatake sa kanya. Humingi siya ng tulong kay Doki sa ilang mga gawain. Mamaya, pumunta si Jinwoo kay Sangchul at nagtanong tungkol sa pag-atake. Ipinakita niya ang ID card ni Doki ng Udata Company kay Sangchul. Sinabi ni Sangchul na huminto si Doki sa pagtatrabaho sa kumpanya at bumalik sa pagiging taxi driver dahil hindi niya naramdaman ang trabaho. Nag-aalala si Jinwoo sa kaligtasan ni Songchul at gustong malaman kung marami pang insidente. At sa ngayon ay naghihinala na siya kay Doki. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.